after everything that happened and after everything that was done to you, ang tindi ng journey ninyo, no? I'm curious about what's going through your mind ngayon. How does it feel na makababalik kayo sa Kongreso, hindi sa Senado, pero dun sa mababang kapulungan, pero pareho lang naman ang estado niyan sa mata ng ating konstitusyon? Okay, nararamdaman ko syempre ngayon, I'm relieved ako, masaya ako, and very grateful ako sa mga naging suporta. Pero kasi I think nasabi ko naman to sa iyo, Christian, nung previous interview before the matagal-tagal before the elections, because gusto ko man sanang mag-guest sa iyo noon, di ba? Right before the elections, pero hindi ako nagkaroon ng time. But I think in one instance, I told you that wala naman talaga akong kaplano-plano to join the electoral race for 2025, kasi nung nakalaya na ako noong November 2023, ang plano ko lang po ay bumalik sa akin private law practice. I used to be an election lawyer. And then also sa pagtuturo ko sa law school, I used to teach at San Beda College of Law. At syempre, ipupursu ko pa rin yung mga core advocacies ko, like human rights, justice, social justice, pero in a private capacity na. Pero, yun na nga, well, my colleagues in the Liberal Party, especially the former Congressman Ed Salagman, yung dati naming Pangulo, siya yung kumukumbinsi sa akin nung una na to run for Senate. And ang sinabi ko kaagad talaga sa kanya, sorry sir, hindi po ako preparado to run for Senate for 2025. So kaya lang, nung nagkaroon nga nung credit na yung ML, kasi yung ML, Mamamayan Liberal, that's the multi-sectoral arm or wing of the Liberal Party. So nung inapprove ng COMELEC last year, July 2024, lumabas yung resolution ng COMELEC, ay kinausap ako nila uli, including yung sila Congressman Teddy Bronner Bagilat, Congressman Erin Janyada, sila Congressman Kit Belmonte, why don't you be our nominee number 1? So napa-oo ako after some thought, no? And kasi ang talagang nasa mind ko noon, I might as well run as a nominee of this party list, this new party list, kasi nga nagustuhan ko yung talagang pagkaka-multi-sectoral niya, na several sectors ang rini-represent, at alam ko, kabisadong ko, ano talaga ang objective ng party list system under the Constitution, na ito ay tungkol sa genuine representation ng mga marginalized sectors. So may pagkakataon na magiging boses ka ng mga walang boses, yung mga walang kapangyarihan, yung mga nasa laylayan. So parang challenge yun sa akin is at the back of my mind, parang maybe it's another mission in my life, na alam nyo naman yung mga pinagdaanan ko, iba-iba rin na punto, iba-iba rin na posisyon, mga sensitibong posisyon sa gobyerno. Ito medyo naiiba, pero ang ano ko is that, why not? Dahil nga, magbibigay ito ulit sa akin ng platform na maisulong ko yung mga advocacy ko. Kasi para sa akin, walang diferensya naman pag nasa House of Representatives ka o sa Senado, nasa sayo na yan kung ano yung performance mo in either chamber of Congress. So, although initially there was reluctance sa akin on my part, Christian, pero nung nagkakampanya na kami, lalo kong na-realize na I made the right decision. Kasi ibang-iba yung pakiramdam, Christian, na nakiki-interact ka sa iba-ibang sektor. Kasi yun ang prioritize namin. Every time we go to a particular place, kami sa ML, yung team namin, we always try to access yung sektor. Kung anumang mga sektor meron dyan sa lugar na yan. At iba ang nararamdaman ko noon, na nakikiusap ako sa kanila, pinapakinggan ko yung mga pangunahing mga suliranin nila at adhikain, na tamang-tama na yun naman talaga ang gusto namin sa ML, na makapagsulong kami ng mga maaayos, na mga makipakinabang na mga legislation for each of the sectors. So ano yun na-validate
validate completely. Nung padating na yung katapusan ng campaign period, lalong na validate yung pakiramdam ko that I made the right decision in accepting itong challenge na ito na maging nominee number 1 ng isang bago na party list.